Ito ang balita ngayon trending. Pinag-uusapan sa mundo ng social media ang di umano'y paglilihis ng NBI sa mga pangunahing issue sa bansa kagaya na lamang sa testimonya ng 18 Brave Marines na kalaunay lumantad at nagsalita sa harap ng publiko. Dito ay nagtataka umano si Attorney Baligod kung bakit hindi ito siniseryoso ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, lalo umano ang mga ebidensya na hawak ng 18 Brave Marines. Sa halip umano na mag-imbestiga ay mas lalong tinatanong pa kung saan ang safe house ng mga ito na siyang mas nakakaduda umano sa interview na ginawa ng saganang mamamayan kay Attorney Baligod ay dito ibinahagi ng kanilang abogado na si Attorney Baligod ang umano'y pananakot sa ibang testigo sa anomalyang flood control. Tila umano, lumalabas na hindi ito ang prioridad ng NBI at may iba pa itong layunin kundi pagtakpan ang nangyayari upang hindi mailabas ang katotohanan. Saad pa ni Attorney Baligod na may mga video footages silang mga hawak na magpapatunay sa mga aligasyon ng mga ito na pagtibay lamang umano nito ang salaysay na inilabas noon ni Guteza sa BRC hearing na lahat ito ay pawang mga katotohanan dahil sa mga testimonya ng 18 Marines. Handa umano ang kampo ni Attorney Baligod na ipagpatuloy ang mga ito sa oras na iba na ang namamalakad sa ating bansa. At sa oras na yon, ilalabas nila ang kanilang mga nalalaman. Wala na umanong maasahan pa sa iba't ibang sangay gobyerno dahil hawak umano nila ito. Sinabi rin ni Attorney Baligod na may lalabas pa na iba't ibang testigo na magdidiin sa mga maanomalyang nangyayari sa bansa. Pinatutuhanan din nito ang pahayag ng BRC at sinabing hindi lamang umano 800 at 5 bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan kundi halos umaabot na ito ng 1.9 trilyong piso ayon kay Attorney Baligod. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. Opo. So may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayan, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated eh. Dito ba sa, ito po ba attorney ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang, alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Oo, nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na pinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Na Ganun? Oo, Mga picture, ganun kadami? kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, nga, no, dapat nga wala nang i-investigate. No? Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. O, ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan eh. So may screenshot. O nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. O, at may litrato doon sa loob ng conference room. So hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. No, malalim po ang aming paniniwala na yung the good name and reputation of a person is the most precious possession that he or she can have. And we cannot afford to be reckless po para lang manira ng puri o pangalan ng isang tao.
Pero in-expect nyo ba na ganito ang magiging reaksyon ng mga nag-iimbestiga sa flood control? Yes po. Kasi kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. Aha. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Aha. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. So bakit pinagtatakpan nila ngayon? Yung ICI, for example, napapanood naman natin po yung proseso ng ICI. Halatado naman po na pang-cover up yan eh. So, kaya po minarampat natin na hanapin ang mga ito at meron ding gustong tumulong pa para magdagdag ng mga ebidensya. Anong ibig nyo sabihin? Teka lang ha. Aking idadigest yung huling yung sentence ha. May ibang gustong tumulong pa na magdagdag ng ebidensya? Yes po. Itong 18 sundalo, may iba pang susunod? Malaki po ang posibilidad. Ito bang mga ito ay mga dati ring sundalo o meron ding mga... Kasi ang dami rito nabanggit ng mga tao na hindi naman sundalo. Alin po yung mga kasamahan nila? Opo. Hindi, halos lahat po yan ay dating sundalo. Ang hindi lang sundalo dyan dati ay yung mga drivers. Driver. Ayun nga, yung sinasabi ko, meron bang mga ganon na possible in the future? O hindi natin alam, baka next week or... Abangan po natin, Kuya Nelson, kung anong... Ito ang napansin ko dito, no, na kasi kay Gutesa, isa lang ang lakas ng impact eh, no? Pero ba't hindi nyo ginawa kaya na isa-isa ang inilabas? Every week may lumilitaw. Ano ba, ang inuna nyo rito ay yung pinakamaraming may alam, tapos isa-isang lumilitaw. Ano kaya ang nangyari? Wala ho kasi kaming iniisip na strategy o ano. Simple lang po ang sa amin, no? Ang nilalaman niyan are not their personal truth. They are not political truth. Objective truth po ang nandyan, no? Kaya kung ilan silang handang lumabas po sila. Pero sa haba ng kwentong ito at sa dami nila, matagal yung binuo ito. Ibig sabihin, kaya siyempre, hindi mo basta tatanggapin, attorney, di ba? At ang gagawin nyo, gagaya siguro ng ginawa ng NBI, chinek nyo muna lahat. Opo. Una kaming nagkita-kita nung ilang kasamahan nila, October pa lang. Oo. So, usap kami November hanggang December. Pagdating ng Christmas break, sabi ko sa kanila, pag-isipan niyong mabuti, kausapin niyo ang pamilya niyo. Kasi mahirap na lalabas kayo, pero hindi kayo nag-usap ng pamilya. So, ihanda niyo rin ang pamilya, sabi ko. Kaya pagbalik ng Enero, ganun pa rin po. At paulit-ulit po yan na tinatanong ko sila. Kasi nagte-take notes ako kung nagsasalita sila. And then ilalagay ko sa draft ng kanilang affidavit. Pag kausap ko ulit sila, tinetest ko kung consistent. Tama naman po yung kanilang mga sinasabi. Consistent naman. Kaya ayun na nga, nung February, nung na-review nila lahat, binigyan ko sila ng tig-isang kopya nila. Parang isang linggo pa ho bago namin ipa-notaryo eh. Oo nga. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung paparatangan kayo ng, hindi, it will take time talaga pala, no, na mabuo itong testimonya nila. Anong nakikita nyong kahihinat na nito? Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang eh, magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba kailangan ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na mangyayari dahil nakita natin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, ang Kongreso at ang Senado na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito. Ay, pero sa bagay, buti na lang madali na, no? Sandali na lang. Pero sa tingin nyo, may impact din ito. Kasi siyempre sa election, kung anong issue ng bayan eh. Kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging behavior ng mga botante.
malaki bang epekto nito sa tingin ninyo sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po 'yan. At kung hindi magbabago ang pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon Yung pagtrato dito? na magkaroon ng totoong investigasyon, eh baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila. Ang sabi ni Senador Lacson noong siguro napanood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo, pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Ano ang tingin nyo? Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senador Lacson sa ganitong issue. Kasi yung mga nakaraan, nasubaybayan naman natin ang kanyang political career. Opo. At ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon. Pero biglang nagbago ang kanyang pananaw eh. Sabi ko nga, ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi kinumpute niya, mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung ganun talagang kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Samantalang ang estimate ng isang professor po ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga'y galing sa pondo ng gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang, ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources. No? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control eh. Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor kay Saldico, hindi naman siguro galing sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi, hindi naman ako involved dyan. Wala naman akong kinalaman sa flood control. Ba't ako bibigyan? Oo. Pero marami po eh. Pag sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada, kasi meron po yung iniwan na parang diary niya eh. So makikita po nyo doon, ang daming iba't ibang sources eh. Pati nga yung PhilHealth. Yung bait pa nagtataka ko, attorney, no? Bakit itong dalawang nababanggit lagi? Nabanggit na ito sa Senate hearing eh. Nasa transcript ito eh. Yung Mark Tiksay at yung isa yung Paul Estrada, bakit kaya hindi ipinapatawag or hinahanap man lang? Exactly po, no? Wala akong narinig na sinampinahan, pero ang pagkakaalam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun di ba? Ay, sampinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag, pero wala pong ganong effort eh. At doon nakapaghinala. Oo, talaga naman, oo. Yung aming sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at background. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Attorney Baligod? Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo? Kilala, mga ganun po, no? Mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Okay. Oo. Pero hindi ba, sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre, kapag kahit daw sa polisi, kahit sa presinto, pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo,
tama naman nakilalanin mo yung identity at tingnan yung background. Pero parang too much, parang hindi naman dapat ganun ang normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo nga. Parang hindi nga tama. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Paano Kasi, panloloko? ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, attorney, kwan ito ha, hindi ito custodial investigation. Kasi Okay. kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. Oo. So hindi po nagtutugma. Oo At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, merong isang, nung natapos na ang tanungan, ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So, ang tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa pinagsamang sinumpaang salaysay nila. So, yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman tungkol. Hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming sabpina, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga former soldiers ng kanilang affidavit. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Teka muna. Nung una kayong pumunta doon ay 16, di ba? Opo. Tapos, nung bumalik kayo ay 16 pa rin ba? O, 18 na po. nabuno uli. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa nung isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong lumantad, February 25, 24? 24, opo. Noon ano ba dapat na ina-expect niyo yung mangyayari dun sa first day ninyong paglanda? Dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi yung 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin nga ninyo, parang hindi naman. Parang sa halip ng investigahan ay yung ibinubulgar niyo, ang iniimbestigahan ay kayo na nagbubulgar. Bakit kaya ganun katagal bago? Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin noong February 24 yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman at mamamatay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at bantayan kung ano ang dapat gawin ng ombudsman. Pero kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary. Naku, sigurado destabilization yan. Tapos mga dating sundalo Di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit ba nagkataon na February 24 pa? Wala ho kaming deliberate na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right timing? Ano ang right timing para ilabas po ang katotohanan? No? At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution,
ay gusto nating ipaalala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Ang isa pang sinasabi, sigurado may nagpondong malaki dyan, kaya ito naman matagal nyo nang nasagot, pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin, ay maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil Ayun, hindi nyo kasama nung isang araw. Opo. Kasi, sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash pa ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo? So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, At saka, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman, ewan ko, di ba, pero sa matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na, sa pere, no? Opo, nandun po yung disiplina. No? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap. Yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila eh.